Hello everyone! Ayan, hello mga kababayan ko dito sa Macau. Lunchtime na, ayan, pangaldawon, kakabsat, mangan tayo pay. Sa tayo agubra ulit, ituloy tayo di obrahan tayo. Ayan, isang mapagpalang umaga. Ayan, araw sa ating lahat dyan, mga kapatid. Ayan, sino nang nagsahod sa inyo ngayon? Ayan, sana all. Kaya lang, sino po yung nagsahod sa inyo, tapos parang tubig lang na dumaan lang sa ating mga kamay. Ayan. Sana ako dyan. Ayan. Sino yung mga single mom dyan? Pag nagsahod, wala nang natitira kahit piso. Ayan. Sana ako dyan. Ayan, yung walang natitira kahit piso. Ayan. Pero salamat pa rin sa Diyos kasi napoprovide pa rin yung pangangailangan natin at pangangailangan ng mga anak natin sa Pilipinas. Ayan. 'Di ba? No, 'di ba? No, awan nga awan tayo. Kasta, siyempre ato ti pampanunuton tayo, no kasano tayo nga kasano dagiti anak ko de Pilipinas ano mabati nga kwan. Nga sweldo tayon, tadagiti babayadan tayo. God is good pa rin, 'di ba? Everyone, God is good. Kasi provide pa rin niya yung pangangailangan natin. Wag tayong mag-alala kasi nga 'di ba, sabi ni Lord, wag tayong mag-alala. Sabi nga niya sa 1 Pedro 5:7, ayan, 'di ba? Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Ayan, ito ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Ayan, tayo nga tayo kabkabahan. Kwarta lang ata. 'Di ba? Kwarta lang ata ni Apo. Ado te may tad na kinya tayo. Basta tiwala lang, yon lang ang kondisyon. Tiwala lang. Trust in the Lord with all your heart. Hanga tiwala lang ni Apo. Dapat buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Ayan, buong lakas natin magtiwala tayo kay Lord. Ayan, hanga aje, agal-alala tayo. Tapos, sige, bahala na si Lord. Pero andun pa rin yung pag-aalala natin. Pero dapat buong tiwala. Magtiwala tayo, God will provide. O, di ba? Nagsahod ako, nabate. Ngam, alam nyo, pinagkatiwala kay Lord. Pinagkatiwala ko kay Lord yung ngayon. Kasi kahapon, nagsahod tayo, so wala nang natira. Bahala ka na, Lord. Kasi sabi mo nga, sabi ng Diyos na wag nating alalahanin yung kinabukasan kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas. Ang alalahanin natin is yung today. Yung today. Ang sabi ng Diyos sa atin. Ayan. Sabi nga dito sa Filipos 4:6-7, ayan. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng pagkakataon, ilapit ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat. Ayan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan, tinuturo nito na ang panalangin at pagpapasalamat ang lunas sa matinding pag-aalala. True po yan. Ayan. 'Di ba kahapon walang natira. So ngayon, paano yung mga anak ko sa Pilipinas, 'di ba? Tapos Lunes pa ngayon. So iniisip ko, Lord, Lord, bigyan mo po ako, Panginoon. Provide mo, Panginoon, yung baon po ng mga anak ko bukas. Sabi ko sa kanya, ikaw na po, Lord, yung bahala. I put my trust in you. Sabi mo nga, wag kong alalahanin yung mga pagkain, yung mga damit na kakailanganin namin. 'Di ba? Sabi ni Lord yun. So, dapat magtiwala tayo. Alam nyo, yung kapayapaan, ipapadama ng Diyos yan sa inyo. Don't worry, anak. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Just put your trust on me. Sabi ng Diyos. Andito, ayan, sabi ng Diyos, Matthew 6:32. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang bukas ang magbabahala sa sarili nito. Ayan, ito na yung sinasabi ko na huwag daw tayong mabalisa.
Huwag nating isipin yung araw ng bukas, sapagkat ang bukas ang magbabahala sa sarili nito. Sapat na ang hinaing ng bawat araw. Ayan. Antay pang panunutan, inya mangyari no bigat, nya ti sidaan tayo no bigat, nya ti aramidan tayo no bigat, anya manang ti iluto tayo no bigata na inaapohan tayo pang panunuti kas jay. Kung may papananampalataya tayo sa Diyos, don't worry guys, God will provide. Ayan, sinasabi ko sa inyo yan kasi naranasan ko na. Hanggang ngayon, nararanasan ko pa rin yung biyaya ng Diyos. Kaya sinishare ko sa inyo na don't worry. Pag may tiwala ka sa Diyos, dapat 100% magtiwala ka sa Kanya. At 1:14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito binibigay tulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalasa. Huwag kayong matakot. Ayan, ito yung isang pangako ni Jesus na ang kanyang kapayapaan iiba sa kapayapaan ng mundo. Correct po yan. Pag nananalangin tayo at may pasasalamat, mararamdaman natin yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hindi yung kapayapaan na nagmumula sa mundo. Iba yun. Yung kapayapaan na nararanasan natin dito sa mundo, temporary po yan. Temporary lang yan, guys. Temporary lang yan. Kasi alam nyo, pag kay Lord tayo umasa, pag kay Lord tayo magtiwala, yung peace niya nandyan palagi. Mararamdaman mo pag may pananampalataya ka talaga. Doray mo niya timang mangyari kanya, ano man yung mga nangyari sa buhay mo, sa buhay natin, magtiwala lang tayo. Tignan mo. Doray niya ti pagsubok, doray niya problema, okay lang. Chill ka lang kasi alam mo 100% tiwala mo kay Lord. Siya ang bahala sa buhay mo. Awit 55 verse 22, ipaubaya mo kay Yahweh ang iyong pasanin at ikay kanyang aalalayan, hindi niya hayaang ang matuwid ay mabuwal kailanman. Isang paanyaya na isuko ang bigat ng ating mga suliranin sa Panginoon. Yes, surrender all to God. Surrender all to God. Kasi hindi natin lahat ng bagay. Makakaputi. Kahit anong bigat niya, kagaya ko na isang single mom at ibang anak. Di ko kontrolado lahat, di ko kaya mag-isa. Kasi nasabi ko sa iyo kapatid, kaya mo magkasama mo ang Diyos sa buhay mo. Yan. At sabi pa dito sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot. Pagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at itataguyod kita ng aking kanang kamay na nagtatagumpay. Isang malakas na katiyakan ng presensya at tulong ng Diyos. Tama po yan. Magtiwala po tayo. Lahat ng mga sinasabi ko, magtiwala po tayo sa salita ng Diyos. Totoo po. Kasi alam nyo bilang single mom, ito po yung mga weapon ko. Every trials, every pagsubok ng aking buhay. Ito po yung weapon ko, yung salita ng Diyos. Grabe. Kaya kung may mga pagsubok man, pag may mga kawalan man, kagaya nito, nagsweldo tayo, mabati, awan pa iti maipadala, God will provide everything, all you need. 100% po yan. Sabi nga dito sa Isaiah, huwag kang matakot. Pangako ng Diyos yan para sa ating lahat na nagtitiwala sa Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Tutulungan kita at itataguyod kita ng aking kanang kamay na nagtatagumpay. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? God is good, everyone. Kaya sana po ma-encourage po kayo. God bless you everyone. Have a nice day.